auction process na mangyayari po on November 15. Nakaset na po ba yung date na yon? Na-approve na po ba ito ng Finance Department? Ay, hindi ba? Target po namin yan. Ipaliwanag ko lang, yun po yung target natin. Ang next step po kasi natin, meron silang hanggang October 23. Yun po yung deadline nung kung may isasubmit pa po sila kasi tapos na po yung mga hearings and then yung final documents o kumbaga yung final appeal ho nila hanggang October 23. Whether mag-submit naman sila o hindi, ngayon pag nag-submit naman sila, meron kami 5 araw para sagutin yan with finality. So bali sa nakikita ko naman ho dito, talagang ang dulo rin naman ito ay talagang papuntang auction dahil nga po ito walang import entry, wala ring CP at yung 6 naman merong import entry pero yung CP naman sa tingin po namin ay spurious po yun. No? Ibig sabihin na doktor po yun. Kaya doon din naman dulo. So tama po kayo, eventually magpapa-approve kami sa Department of Finance dahil more than 10 million po yung value nitong lahat. Sigurado naman po ko a-approvean po yan ni Secretary Ralph. So yung November 15, parang kaya naman po, mukhang on target naman po tayo. Oo, target date pa lang pala itong November 15. Tama po no, sinabi nyo, final appeal pa ang mga diskaya until October 23, pero sa dulo, mukhang papunta pa rin ng auction. Paano po natin sisiguro? Nakikita naman po natin. Yes po. Commissioner, para lang po din sa kapakanan ng mga kapatid natin na nakikinig at nanonood, kapag in-approve na po ng Finance Department yung November 15 date, ano na po yung susunod na proseso? Sinabi niyo po kasi na sisiguruhin ninyo na magiging transparent at walang palakasan yung auction process na mangyayari. Mangyayari po dyan, sa Port of Manila po ang magmamanage nito, literally yung auction, yung bidding. At ang instructions ko, kailangan ito ay naka-live stream upang makita natin mga kababayan, pati yung pagsali, sinong pwede sumali. Gagawin natin magandang announcements niyan upang masigurado naman namin na minimum of 200 to 20 million yung makukuha natin. Kung yan ay successful na maisusubasta po lahat. Paano pong magiging criteria natin for the potential bidders? Magiging mahigpit po ba tayo doon? Ganun po mas maganda po, mas maraming makasali, mas maganda sa pamahalaan po yun. So, yung pinaka-requirements, hindi ko po ganun hihigpitan, except that, siyempre bawal po yung taga-customs mismo at yung mga mismong importers niyan at siyempre yung diskaya mismo. Yun ang babantayan po natin, kasi yun ang pinagbabawal po ng batas. So, balit mas maganda, basta qualified para hindi po kontrolado dahil ang bali-balita po noon, ang mga nakakasali sa bidding ay limitado. Kapag limitado po yan, siyempre, limitado yung pagkakataon po natin na gumanda po yung presyo above the floor price. So, sa ngayon po ba, may mga nagpaparamdam na po ba na potential bidders po dito? Meron po, pero parang alam niyo sa laki po nito issue, yung iba hindi niyo alam kung seryoso. Yung iba nag-joke tungkol pa dun sa payong. So ako naman, basta i-publish yun natin ng malinaw sinong pwede sumali. Pabor po sa pamahalaan, mas marami po makakasali. At wala tayong cap kung ilan ang pupwedeng sumali. Kahit gaano kadami, papayagan po yan ng Bureau of Customs. Wala naman po ano. Siyempre, bibigyan mo rin natin ng mga regulasyon yun. Dapat nga may mga bid bonds pa ho yan. Para naman ho yung mga hindi naman seryoso at makakagulo lang, hindi na makasali. Para administratively, hindi po mahirap gawin po yung bidding. Sir, meron po bang involvement yung COA or ICI dito po sa mangyayaring auction? Nagwi-witness po sila. Yung ICI po dahil bagong talaga pa lang po naman sila. Of course, i-invite po natin sila base po dun sa huli naming meeting last week. Yung close partnership po among agencies na established po yan. So, I'm sure magpapadala po sila ng representative. Ang COA lagi nandiyan naman po.